guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about this product, which is the timer of known spin dryer, manual spin dryer of course. So kung meron po kayong spin dryer na tulad po ng spin dryer namin at nasira na ang kanilang timer, ito po ang pinaka the best na timer nila. So tingnan nyo guys kung parehas yung product na ito sa timer namin. So kung parehas po tayo ng timer guys, ayan, ay parehas tayo ng spin dryer, I mean, ayan, so ito po siya. Yung spin dryer po namin ay Union Laba-Matic. Okay, so 6.8 kilograms capacity. Ang reklamo po ni Mrs. dito guys is itong ano niya, ito daw timer niya mismo ay medyo nag-ground na raw siya rito, and at the same time merong time na hindi po umaandar yan, and actually minsan nga tinutopak pa yan. So para daw umandar yan, kailangan daw iikot muna ito ng mabilisan. Like for example ito, ganito po siya guys. Ang gagawin niya, iikot muna niya ito, ibabalance na raw po yung laman ng yung laman ng i-spin dry niya, and then iikutin niya ito bago niya i-set yung timer. So para umandar, yun pa yung paraan. So naisip ko humanap ng timer na mabibili online. So nung tinanong ko kasi to guys sa mga gumagawa, sinisingil sa akin 500. So isipin nyo guys, ito kasing spin dryer na ito guys, 2,000 pesos lang namin binili. So isipin nyo, 500 yung singil para lang dito sa timer na ito. And super super blessed kami dahil nakahanap ako ng ganito sa Shopee. Okay, so alam, at magtataka kayo guys, 80 pesos lang yata to or 90 pesos nung nabili ko. And yun nga lang, medyo makalkal ka nga lang bago para mapalitan mo itong timer nito. So ayun guys, siguro proceed na tayo nito sa pagpalit nito mismo para ma-check natin. By the way, para ma-prove ko sa inyo na hindi po siya umaandar kahit na nakasaksak siya. So ito po yung saksakan niya, of course. So, okay. Okay, so yan guys, i-on na natin yan. So titingnan natin ito guys kung aandar siya, kung tama ba yung reklamo sa atin, kung hindi ba siya andar, kung sakali man na i-timer na natin siya. And of course, ayun nga, sana kung hindi pa nakaka-ground dito, or kung nag-ground, baka naman nag-ground siya dahil basa yung kanyang paa while using the spin dryer. Pero ganun pa man guys, hindi pa rin dapat ganun kasi itong mga ganitong unit usually they are made to be wet. And ayun na nga guys, pero ganun pa man guys, hindi natin alam kung masisira ito, kung sira ito dahil sa makina ng mismong spin dryer natin, or simply dito sa ating dryer niya, ay sa timer niya pala, I mean. So ganun pa man guys, kung magkamali man tayo ng ating judgment sa product na ito, kung napalitan natin siya ng timer at yun na nga, at tumopak pa rin, that simply means na makina na po ng spin dryer natin yung may problema. Pero ganun pa man guys, okay lang yun kesa naman sa gumastos tayo ng 500 pesos para palitan lang nila yung spin dryer timer natin. So ayun guys, try natin guys para makita nyo kung aandar ba. Okay guys, so tama nga yung reklamo ni Mrs. guys. Ayan, naka-timer na pero hindi po umiikot ang ating. Ayun, so nakita nyo, napaka-delay nung ano niya guys. Umiikot siya pero delay. So that simply means talaga guys na tumotopak na yung ating I don't know kung yung makina ng ating dryer or simply yung ano natin, yung
timer ng ating dryer. So, ganun pa man nga, ayun nga guys, wala namang mawawala sa atin kung sakaling palitan natin yan. At least this will just cost us 80 pesos, 90 pesos in Shopee. Siguro 100 pesos, pati yung shipping fee. At ayun na nga, maghihintay lang tayo ng 2 to 3 days before arriving at our house, di ba? So, depende nga lang pala sa location natin, syempre. Pero ganun pa man guys, walang kalugi compare sa 500 pesos na singil ng mga technician ng spin dryer. Pero ganun pa man guys, kung hindi man yun ang dahilan kung bakit tumutopak ang ating spin dryer at iba man ang dahilan, tulad ng kunyari, yung makina na talaga nito yung problema, maybe it's time for us to just upgrade or to buy a new spin dryer instead of i-repair pa to. Kasi sipin nyo guys, 2,000 pesos lang. Brand new na. Matagal-tagal na sa amin tong spin dryer nito. So, yun guys, proceed na po tayo siguro nito sa ating step-by-step tutorial sa pagbaklas po nitong timer ng ating spin dryer na Union Lab-O-Matic 6.8 kg spin dryer. Okay? Okay guys, so ito na po yung ating gagawin sa ating dryer para mapalitan po natin ang kanyang timer. Okay? Okay, so basically kakailangan natin ng screwdriver, of course. Phillips screwdriver, of course. So yan. Dito po unahin natin to guys, itong mga ayan. Okay. Actually, hindi man pala tingnan niya natin guys, tingnan natin kung matatanggal na rito to. Kasi ito alam ko na separate ito Ayan guys. Ayan See? Simple lang guys. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Once na inano nyo siya guys, ayan. Ganyan lang siya guys. Anuin nyo lang siya dyan. Medyo malakas nga lang dapat ang grip ninyo para alisin yung cover na ito. So ayun, mag-i-snap din ito. Maalis ito. And then doon nyo na makikita ito. Ayan. By the way, ito dito po yan, sa may looban dito. Yan guys, dyan. Yan. Dito po yan sa may dito po kasi yung parang maglalagay ng tubig itong hose na to. Ito po. Ito. Para mag-supply yun ng tubig dito kung sakali man na gusto nyo pang naluluglugan yung ini-spin dry ninyo. And ayan po yung ating guys, ito yung papalitan natin yan. And ayan nga guys, so palagay ko napasukan to ng tubig, kaya po nagka-ground na siya. And yun nga, kaya tinotopak din. And hopefully, ito nga talaga yung culprit ng ating spin dryer. Anyway, ayun guys, so kukunin ko muna yung natin, yung timer switch natin. Okay? Okay guys, so ito, ayan na po ang ating binili. Kumpara natin siya sa ating nakalagay. Okay, so parehas ba? And yes guys, ayan, parehas naman guys. Okay, so ayan, alamin na lang natin ito guys kung saan natin i-connecta yung mga wiring yan. Pero usually hindi naman nagkakaroon ng problema yan. So importante lang naman is ma-connect natin sila, of course, by iti-tape natin tong bawat para hindi magdikit kung sakali. So, ayun guys, babalikan ko na lang kayo siguro pagka po isi-set ko na siya dyan. Kumbaga, i-connect na natin. Okay? By the way guys, sa pagtanggal niyan, ito pala ang gagawin natin. Of course, ito. Babaklasin natin dito. Okay. Tatandaan lang natin guys na yung pwesto ng pointer is papunta dito. So, ayan nakikita nyo ba to? Itong pointer na to. Ayan, yung pointer niya yan. So, yung pointer na yan ang susundan natin. So, ayan. Dapat ganyan ang setup niya yan. Yung pointer nakatutok doon. Okay? So, balikan ko kayo guys pagka nabaklas ko na yan. So, ito yung babaklasin muna natin. Ito. Okay, nangalawang na. Nangalawang na yung natin. Timer switch natin. Hopefully hindi masira yung tornilyo kasi mahirap pa naman yata humanap ng tornilyo nito.
Palagay ko napapasukan to ng tubig kaya po nagkakaganyan. Ayan guys, oh. Ito yung tornilyo niya. Grabe. Oh. Ay, grabe guys, oh. Kulang na lang ano na siya. Malulusaw na. Anyway, yun guys, so ganyan lang guys, aalisin natin to. Okay, angat lang natin yan. Pataas, tapos usog lang natin, of course. Yan na. So ayan guys, oh. Dalawa lang din yung wire niyan. However, itong dati kong nabili, meron siyang color coding. Yung binili ko ngayon, wala siyang color coding, puro orange. So, hindi naman tayo magkakaproblema dyan kasi kahit na naman ang ilagay natin sa dalawang yan titingnan naman natin yan guys dito sa may loob. Ayan guys, oh. So, tingnan nyo yung nangyari, oh. Talagang, mag-ground ka nga naman dito kung sakali na siya kasi corroded na, oh. Oh. So, it's really time para palitan. Okay? So, yun guys, balikan ko kayo pagka na-attach ko nitong bago dito. At ibabalik natin to. And hopefully, titingnan natin kung aandar na ng maayos itong spin dryer natin. Ngayon, kung hindi pa rin umandar, talagang sigurong motor na yung problema na natin. Pero, ayun pa man, kung hindi na siya umandar, at least naituro ko sa inyo kung paano po magpalit ng timer or spin dryer timer switch. Okay? So, balikan ko kayo guys kapag papalitan ko na po ito ng bago. Okay? Okay guys, so yan. Kinonect ko na po ang ating bagong timer switch sa ating spin dryer. Ayan guys. So, ang gagawin natin ito guys is iti-tape natin ito para po hindi magkadikit ang dalawang ito. Of course, so basically alam nyo naman na yan. And then of course, di ba yung pointer nakatutok doon. So, ang pasok natin yan mamaya is ganito. Okay. Okay, ito yan. Tapos itutornilyo na natin siya dito. Ganun lang guys. Okay, so babalikan ko kayo niyan pagka po na-tape na natin ito at sa pag-test na tayo ng ating spin dryer. Okay guys, so ito naman po yung luma and ayan na po yung bago. Ayan na po, naikabit na po natin yung tornilyo and then guys, so na-tape ko na rin. Unfortunately, wala po tayong electrical tape na available today. Pero papalitan ko po yan in the near future. So, ayan, ganyan lang po ang setup na ginawa ko. Ang importante lang naman para hindi mabasa ang wire, of course, at para hindi magkadikit. Kaya ayan guys, tinip ko ng ganyan. And then, ayan guys, so ang gagawin naman natin ito ay itong hose na ito ay i-connecta natin doon sa may looban. Okay, so papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Okay, so dito kasi guys, ayan, meron kasing ano yan dito, opening. Ito guys, ito. Dito natin i-connecta yan. And pagka medyo nahirapan talaga ako niyan guys, possibly baka bubuksan natin itong mga to. Pero dahil kasi bihira lang namin gamitin itong water itong water tawag dito guys, itong water inlet water inlet ito. Usually hindi naman importante sa akin to, pero para na rin maibalik doon at para magkaroon siya ng production with water, kaya ibabalik ko na rin siya. So siguro guys babaklasin ko ito para mas maidikit ko yung itong pipe na ito, pero hindi ko na siguro papakita sa inyo. Ang importansya lang naman guys is at least nakita nyo na ito kung paano kung pinalitan. So if in case naman na nagka-problema, ayun lang guys, ayun nga, babaklasin natin to, itong dalawang tornilyo nito, aangat lang natin, tapos ilalagay na natin ito doon, papunta doon sa tab ng ating spin dryer. And ayun guys, surely under na po yan. So babalikan ko kayo niyan guys pagka po naikabit ko na siya. So bali ganyan ang magiging setup niyan guys, yan. So ayan guys, back to 0. Ayan yung pointer, 0. So ayan, pag inikot ko yan, magta-timer yan. Okay. So, testing lang yan guys. So, napakaingay pa ng bago, di ba? Pero pagka yung luma, wala na. Mahina na talaga. Nagkalabang na rin sa loob. Okay. Okay, so, ayun guys. Ang gagawin ko muna nito guys, tutuklasin ko kung paano ko maibabalik itong hose na ito. Kasi nakalimutan ko na rin kung paano. Pero, ayun nga. Hopefully,
Kung magka-problema man, edi baklasin natin ito. Itong dalawang ito. Hello guys, meron pala akong naging finding. So para hindi na po tayo magbaklas nitong buong itong top cover niya. Ang ginawa ko na lang guys is ipinasok ko to, 'di ba? Kung pinasok ko to, okay? Kung pinasok ko siya ng ganyan para diretso na lang po ang ating trabaho sa ating timer switch. So para hindi na po tayo mas malaki ang trabahuin. Ayan, pag pinasok natin 'yun, 'di ba? Itong hose na to diyan. Okay? So, tendency of course, ilalak na natin ito. Okay? Okay, so, kumbaga, nandiyan na siya, no? Okay? So, nakalock na siya, no? Then, ito na po yung, yung switch. And then, dito pala, guys, meron palang yan. Meron palang space dito yan. Ito, guys, dito. So, makukuha pala natin at makukuha ng daliri natin yung ito yung hose niya. Yan guys, pag nakuha na natin yung hose dito, tendency, pwede naman nating yan guys, yan Yan guys, yan lang naman ang purpose ng hose na yun Yan to provide water here. Yan Okay, so hindi na pala kailangan ng aalisin pa yung cover. Okay, so yan guys, nakikita nyo ba? Yan. Pasok natin para sure tayo. Ayan guys. So yan, pagka naglagay tayo ng tubig niyan dyan, pag naglagay tayo ng tubig niyan sa inlet natin dito, kung naglagay tayo ng tubig niyan dito guys, dito, pupunta niyan dito. Okay, so dito. Tatapon niya yan dito yan. Ganun yan guys. Ganun yung purpose ng ating hose na to. So yun guys, hindi na natin kailangan palang baklasin itong mga tornilyo na yan sa yung top cover. So hindi na natin naalisin yan. Diretso na pala. So yun guys, pasensya na. Matagal ko na rin kasing ginawa yun nung huli. So ayun. So yun guys, i-try na natin yan. Kung under ba ang ating dryer. So sasaksak muna natin of course. Dali guys, kunin ko yung saksakan niya. Okay. Okay, ito yung saksakan guys. It's the moment of truth guys. So ayan. Okay. So tingnan natin guys kung umandar ang ating timer switch. Okay, di ba? Successful ang natin guys. Di ba? Successful. So, pagka inangat ko yan guys, mag-automatic yan. Di ba? So, ayun guys, I think we're done. Yun na po ang ating video for today. And I hope may natutunan kayo. So, ito kasi may pasumpong-sumpong talaga tong na ito guys. Itong, anong tawag dito? Spin dryer na ito. So, ayun, kung sakali man na nagloko yung ating timer switch, at least naturo ko na sa inyo kung paano po ang pagpalit ng timer switch ng spin dryer na ito. Ngayon, kung kunyari talagang tumopak pa po ulit yung spin dryer ninyo, then I guess motor na po ang problema and it's time for us to change the spin dryer na. Mahirap kasi guys siyempre, tingnan nyo guys, kung papagawa nyo pa sa iba yan, edi na 500 kayo. Kung kayo na lang, bumili lang kayo sa Shopee, na-exercise pa kayo ng konti, panilitan nyo ba? Natuto pa kayo, di ba? So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today. So I hope may natutunan naman po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, sana mag-like po kayo, share, comment, or ano pa man po ano. Kung meron po kayong questions, huwag po kayo mayang mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya as usual. Ayan guys, kung hindi nyo naman nagustuhan ng video na ito, sana huwag po kayong aalis at baka naman magustuhan nyo ang iba pang mga videos ko. So yun guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye!